ang pinupuon niya ng mga Duterte. Sa latest post nga po ng kanyang Facebook, makikita po natin talaga rito kung paano niya sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos. Biruin ninyo, yan abogado ito, international lawyer ito, pero ganitong kababa ang mga uri ng post nitong si Harry Roque. Anyway, tingnan nyo na lamang kung gusto nyo tingnan, pero I suggest huwag nyo na pong puntahan. Pero maliwanag na mapanirang puri itong si Harry Roque at tinatago nila yan doon sa sinasabi nilang kalayaan sa malayang pamamahayag. Pero basically, paninirang puri po ang ginagawa po nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po konstruktibong kritisismo ang ginagawa nitong si Harry Roque. Ngayon, sa latest na balita, gabi po ito, napanood ko, ipapatawag po siyang muli nito pong si Senator Riza Ontiveros kasi hindi siya naniniwala o si Riza Ontiveros na wala talagang kinalamang sa legal na pagbibigay ng serbisyo itong si Harry Roque. Ang problema lamang kasi sa Senado, unlike sa House of Representatives na ang daming mga abogado, nung tinatanong kasi ito pong si Harry Roque nitong si Riza Ontiveros, hindi niya po na ipapollow up ng ganoon katindi yung mga question Pagkadating po kasi sa usaping legal, alam naman natin na hindi naman po din abogado ito pong si Riza Ontiveros. Pero yung naging hearing po doon po sa House of Representatives, nakakuha po ng mga katapat itong si Harry Roque. At doon lumabas ang katotohanan na meron talagang interest ito pong si Harry Roque, partikular doon po sa bahay na tinirahan at pinagtaguan ng isang wanted sa China. Hindi po pala ito Cambodia national, kung hindi ito po ay isang Chinese national na pinaghahanap po ng batas sa bansang China. At ito nga po yung nahuli ng ating joint operations ng PAOK, ng Presidential Anti-Crime Organized Commission at saka ng Bureau of Immigration. Bago natin puntahan yung detalye sa nangyari doon sa Senado at saka sa House of Representatives, ito munang pinaka-latest news na napanood po natin kagabi. Pakinggan po natin ito mga tol. Nasa listahan din ng Interpol ang isang puganteng siya sa naaresto sa bahay na may kaugnayan kay Attorney Harry Roque. Yan ang ipinagtataka ni Senator Riza Ontiveros at kailangan daw itong ipaliwanag ng dating tagapagsalita ng Duterte administration. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Duda sa Senator Riza Ontiveros sa mga naging sagot ni dating President. Dito, kinakayan-kayanan lang itong si Harry Roque yung mga senador particular si Riza Ontiveros Kung hindi pa siya sinoplak nitong si Senator Sherwin Gatchalian hindi pa siya titigil sa pagtataas niya ng boses at pambabastos sa chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na si Riza Ontiveros nga. Pero pagdating sa Kongreso, ang galang-galang niya, napakahinao niya, di ba? Mga kapwa niya abogado kasi, yung mga nandoon. At alam po ninyo mga tol, may mga kakayahan kasi ang mga abogado na kaya po nilang halungkatin ang katotohanan sa pamamagitan po ng mga katanungan na naaayon po sa batas. At yun po yung wala sa atin ng mga hindi abogado. Maganda yung nangyari na yan sa House of Representatives dahil lumalabas ngayon na talagang mukhang makakarma itong si Harry Roque. Anyway, tuloy muna natin. Ito pong ating pinapanood na balita. Spokesperson Harry Roque sa pagdinig ng Senado kamakailan tungkol sa pagkakaugnay ng dating presidential spokesperson sa mga nireid na puguhap. Kabilang sa kine-question ni Ontiveros ang pagkaka-aresto ng dalawang Chinese sa bahay sa Tuba, Benguet na sinasabing pagmamay-ari raw ni Roque. Bagay na nauna nang itinanggi ni Roque. Ang isa kasi sa kanila na si Sun Lini, pugante pala sa China. Wanted siya dahil sa illegal na pagguha ng public deposits at kasama rin sa red list ng Interpol. So, di ba, magtataka ka na sa lahat ba naman ng mga bahay na pwedeng taguan ni Sun Lining, ang napili pa niya ay yung talagang bahay dun sa Tuba, Benguet. Galing, di ba? Sa lahat, sa napakarami ng mga pwedeng tirhan, upahan, bakit ang napili niya pa yung bahay na sinasabing
ng mga kritiko ni Harry Roque, tayo yun, naniniwala tayo na ito yung kanya. Pero ayon kay Harry Roque, ito daw po ay pag-aari ng korporasyon. O ngayon, balikan muna natin mga tol, yung nakaraang balita kung paano nitong si Harry Roque, parang kinakayan-kayanan lamang. Partikular ito pong si Risa Ontiveros sa kanyang mga nagiging kasagutan sa mga tanong ng huli. Pakinggan natin ang balita na ito. Inalaan ng contempt si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos makasagutan si Senadora Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senado tungkol sa operasyon ng mga Pogo. Balitang hatid ni Ma'am Gonzales. Excuse me. Ma'am, excuse me kasi... Diba? Napakabastos no? Alam mo, siya yung hari doon sa lugar. Kung makasagot, parang ganun-ganun na lamang. Nagawa niya ba yan sa House of Representative? Hindi. Pero dito sa Senado, winawalang hiya niya itong si Risa Ontiveros. Hindi ko pinagtatanggol si Risa Ontiveros, mga tol. Alam niyo naman na magkaibang paniniwala natin political. Pero sa punto na ito, kinakampihan natin siya. Kasi bakit? Kahit saan namang anggulo tingnan, kung napanood niyo po ang hearing na ito, nararapat lamang siguro sumagot ng maayos si Harry Roque. Pero ano ang ginagawa niya? Pabalabag siya sumagot, tapos ginagamit niya yung kanyang kaalaman sa batas para dituhin ang taong bayan. Dahil hindi abogado yung nagtatanong sa kanya No, excuse me. Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am a resource person invited. Yes, you are. I was asked Let me to finish. answer. Yes, you already answered in a sense. Kapag gusto niyo akong tumigil, papatigil niyo kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. One more, I apologize. I will cite you in contempt. Mainit ang sagutan ni Senator. Buti na lang, to the rescue itong si Senator Wing Gatchalian. Ang mahirap kasi, yung ibang mga abogado dito sa Senado, hindi man lang nagawang dumalo rito Kung sila po ay miyembro, sana naman, ng committee ito, sana dumalo sila kasi kinakailangan po ng kaalaman ng isang abogado para po malaman ang katotohanan. Dahil yung resource person na sinasabing merong connection, di umano, ay isang magaling na abogado. Ngayon, puntahan po natin yung uploaded video nitong Hello United Philippines. Salamat sa kanya. At dito makikita po natin kung paano po lumulumanay itong si Harry Roque at kung paano din po ginamit ng kapwa niya abogado ang kanyang kaalaman para po blangkahin ito pong si Harry Roque. Panoorin at pakinggan po natin ito, mga tol. Wow, ayaw gumana ng aking internet. Ulitin natin. Pasensya na, mabagal yung internet Dito tayo. Attorney Roque, this is one of the occasions when my knowledge in law became gray. So I wish to ask once more for the record. With all due respect, kayo po ba ay abogado ng Lucky South 99? Hindi po, wala po akong attorney-client relationship sa kahit sino na shareholder or officer. Napakagalang, di ba? Samantala, pagka sumasagot siya kay Risa Ontiveros, akala mo siya yung boss doon sa committee kung saan siya ay resource person ng Lucky Star. From the answer of Attorney Roque, Mr. Chair, I wish to share to the committee the case of Eusebio Sison versus Attorney Lourdes Dumlao. This is AC number 11959, April 28, 2021. If I may quote, a lawyer-client relationship is established when lawyers consistently manifest to a person consulting them that they would provide legal representation or assistance, regardless of the close ties between the parties or the lack of written contract or the non-payment of legal fees. It is very clear, Mr. Chair, that from the definition of a lawyer-client relationship, kahit walang kontrata, kahit walang payment of legal fees, the moment the client starts seeking advice. Pero dahil nga abogado, magaling din sumagot talaga itong si Harry Roque.
Ang sinasabi kasi dito mga tol, ang kanyang kliyente ay hindi po ang Lucky South 99, kung hindi ang Whirlwind Corporation na nagpapaupa sa Lucky South 99. Pero ang pinupunto po nitong kongresista ay yung tao na representative po ng Lucky South 99 na si Cassandra Leong. I hope tama yung pagkakaalala ko sa pangalan. Ito pong babae na ito ay sinasabi din po, segue tayo ng bahagya, banggitin ko lamang ito, na girlfriend di umano ng kapatid nitong si Go Waping na nagpakilalang Mayor Alice Guo na si Wesley Guo. Kaya lahat connected sa isa't isa mga tol eh. Ang tanong ng kongresista dito, papaanong mangyayari na ikaw yung gumagawa ng kaparaanan, tumatawag sa abogado, sa PAGCOR, para maproseso yung kinakailangan ng Lucky South 99. Hindi ka abogado ng Lucky South 99, pero bakit ikaw yung nag-i-engage? Ang sinasabi ni Harry Roque, tinutulungan niya lang daw po itong si Cassandra Leong. Pero ang tanong, bakit niya kailangan tulungan? Pangalawa, bakit itong si Cassandra Leong, sa dinami-dami po ng pwedeng tumulong sa kanya, bakit si Harry Roque pa, na napakalawak ng impluensya at dating presidential spokesperson? Yan po yung mga naglalaro sa isipan ng publiko, partikular na rin dito po kay Congresswoman Luistro, kung bakit nga po ngayon tinatanong itong si Harry Roque. Tuloy po natin ang pakikinig dito mga tol. And the lawyer starts giving advice. A client-attorney relationship is created. Can we be enlightened on this, Mr. Chair, from Attorney Roque? Attorney Roque, you are now recognized. Mr. Chair, tama po yun. Ang problema, wala pong kahit anong konsulta na nangyari sa panig ko at sa kahit kanino sa panig po ng Lucky South. Kasi wala pong bayad, wala pong kontrata, wala rin po kaming komunikasyon. Dahil ang komunikasyon ko po. Ang problema nga kasi mga tol, katulad ng pinupunto dito nitong kongresista, si Cassandra Leong ang opisyal na representative ng Lucky South 99. At ang itinutulong niya sa tao na ito ay para tulungan na ayusin ang mga kinakailangang ayusin sa PAGCOR. Ang point ni Congressman Luistro, kahit hindi ka binabayaran, kahit hindi partikular yung Lucky South 99 ang nag-engage ng legal na serbisyo sa iyo, considering na yung representative ng Lucky South 99 at yung business ng Lucky South 99 ang concern na tinutulong mo, nagkaroon daw po ng client-lawyer relationship dito. O sige, tuloy po natin. Anyway, mga usapang abogado po ito, tayo nagre-react lang po dito. Kasi ang sasabihin dito ni Harry Roque sa huli, sa kanyang legal na paniniwala, mali, syempre, itong si Congresswoman Luistro. O lahat po yan ay kikasiong lamang. I understand, Mr. Chair, that the statement of Attorney Roque, he was never consulted by Lucky South 99. But he has been repeating a while ago that Cassandra Leong is the representative of Lucky South 99. Is it not that the consultations made by Representative Ong with Attorney Roque, the consultations as well that was made by Lucky South 99 with Attorney Roque, Mr. Chair? Mr. Chair, gaya na aking sinabi po kanina, ang aking attorney-client relationship ay kay Cassandra Ong at kay Whirlwind. Dahil sila po ay umakto bilang ahente ng Lucky South, pero hindi ko po naging kliyente ang Lucky South. Para po siguro malinaw, it is an instance where both Whirlwind and Lucky South will benefit kung magtutuloy ang negosyo ng Lucky South. Still, concern pa rin ng Lucky South 99 yun. Di ba? Kasi kung sinasabi nitong si Harry Roque na siya ay abogado ng Whirlwind Corporation, aba, ang layo naman nun para pakialaman niya pa yung concern ng Lucky South 99. Who cares kung anong mangyari doon sa Lucky South 99 kung ikaw ay abogado
ng Whirlwind Corporation. Ang titingnan mo lamang yung interest ng Whirlwind, hindi yung interest ng Lucky South 99. Ginagaslight nitong si Harry Roque ang mga Pilipino by saying that na parehas na interest ng Lucky South 99 at Whirlwind Corporation na kailangan yung Lucky South 99 mabigyan ng lisensya ng PAGCOR para magpatuloy pa rin yung pag-uupa ng Lucky South 99 dito po sa Whirlwind Corporation. Maliwanag po iyon na panggagaslight mga tol, pero ang katotohanan hindi maikakaila na itong si Harry Roque ay talagang tinutulungan yung representative ng Lucky South 99. At kung tinutulungan niya ang representative ng Lucky South 99, definitely, nakapagbibigay po siya ng serbisyong legal, whether bayad siya o hindi, para po sa Lucky South 99. Ngayon, meron pong vlog si Attorney Claire Castro in reaction na rin po dito po sa nangyaring hearing sa House of Representatives. Kaya nga po, pagka mga abogado na po ang nag-uusap, napakasarap panoorin kasi ang daming mga katanungan na hindi po nagagawang itanong ng mga hindi po abogado. At sa mga katanungan po na ito, nahayag po ang mga katotohanan. Pakinggan naman po natin ang vlog dito nitong si Attorney Claire Castro. Masasabi ba natin na nadaling ng mga kongresista sa kanilang mga tanong? Ganun bang nangyari? Okay, partner, kasi ganito. Okay? Maraming na ipalabas. Oo. Okay, kasi na, syempre marami na nailabas, di ba? Kailan parang pigil eh. Oo. Pigil yung pagtanong. Kasi nangyayari ganito. Tatandaan niyo ba si Jonathan Morales? Na pag sumagot yan, may ibang issue. Di ba? Style eh. Oo, dinadivert. Ikot, di ba? Oo, dinadivert yung ano. Oo. Instead na, ito lang yung tanong, stick dito, may uusbong. Oo. Na kasi ganito. Katulad nung, kaninong property yan? Basta sarado to Kaninong property yan? Itong property na to, ay nakapangalan sa korporasyon, at hindi sa akin ng possession, at ito ay pinaupa, at hindi na sa akin yan. Noong January 2024 pa yan, nakaupa. So, umikot na doon, samantala ang tanong lang, kanino yung property? Diba? So, ngayon, dito sa Kongreso, sa House, mas maraming napalabas. Oo. Okay? Unang-unang napalabas na hindi natanong sa Senado. Mga kayubi, pakicheck baka hindi ko na nadinig sa Senado. Na ipalabas sa Kongreso na yung may-ari talaga ng property. Sila, pag-asawa. Kina Attorney Harry Roque. Yes, saka yung kasama. Oo. Paano naman nasabi, partner, ng ating mga kagalang-galang na kongresista na kay Attorney Harry Roque? Oo. Sa Napalabas kanilang mag-asawa. Napalabas din. Property na. Napalabas ni Congressman Pimentel. Okay, may contract of lease ka. Sino ang pumirma? Okay. Diba? Diba? Napakaganda nung katanungan na yan ni Congressman Pimentel kasi ang punto sa mga usaping legal daw, hindi ka pwedeng mag-execute ng authority kung hindi ka nagmamay-ari doon sa property. Kung pinalalabas ng tao na ito na si Attorney Harry Roque na korporasyon ang nagmamay-ari, bakit yung asawa niya ang pipirma doon po sa kontrata? Tuloy po natin ang pakikinig dito mga tol. Kasi unang-una, kung may korporasyon ka, di ko alam kung paano ginawa yan. Ang pumirma ay asawa Okay. ng contract of lease. So it means, sabi nga ni Congressman Pimentel, kung hindi naman sa inyo yan, hindi mo nyo naman ipapalis yan. Former Secretary Harry Roque, you admit that you have an interest in this house by virtue of the corporation owning this house. Yes po, ang may registered owner po nito is PH2 Lot 37 Pinewood Holdings Incorporated. In turn, it is owned by a holding corporation called Biancham. Now, ang totoo po nito, I will have no more interest in Biancham, according to our organization, but I will have full interest in PH2 Lot 37 Pinewood Holdings as part of our division within the holding corporation. Pero ang punto po is, meron po kami contract of lease na ang pumirma po ay isang babae. Ang pangalan po niya ay Yoon Wan. At ito po ay dated January 15, 2024. At doon po sa
pirmahan ng contract of lease na notaryado, pinipresenta po niya ang kanyang passport at required din po siya na magpresenta ng Indian Certificate of Registration para patunay na legal po siya sa Pilipinas. And I would like to submit a copy of this contract of lease to this body. And likewise, I don't think you have a copy of my contract of lease yet, so I will also provide this with to the PAO. So para lang pong malinaw na dahil siya po ay nakalis, hindi po ako nakaposisyon dito. Sino po, Mr. Roque, ang pumirma doon sa lease, contract of lease? Ang pumirma po ay aking may bahay na si Myla Roque. Aking may bahay na si Myla Roque. So you are aware of this contract of lease? I'm aware of this contract of lease with this woman po. At ako nga po ang nagsabi na But you've never met this person? I met her po. Di sa kanila, sino dapat ang pipirma doon, partner? Kung yun ay pagmamay-ari ng korporasyon. Oo, kung yun ay pag-aali may corporation, basta yun lang yung Sino dapat ang nag-manage. authorized ano doon? Hindi, dapat may Okay. May SPA yun. Sorry. Meron dapat yung board reso. Oo. O sino ang papaupa. So, nagtatanong niya, sino pumirma? Yung asawa ni Atty. Harry. So, diba, kung ito ay may board reso, na yung asawa niya yung authorized representative to sign for the corporation, dapat ilabas na. Okay. Oh, di ba? Mga usaping legal yan, mga tol, ha? Kasi pag-aari daw ng korporasyon yung bahay, eh. Tapos ang pumirma sa contract of lease, yung asawa ni Harry Roque. Kaya kung gano'n ang sitwasyon na ayon sa pag-amin ni Harry Roque, dapat ilabas yung board resolution ng korporasyon na yon na pwedeng yung kanyang asawa ang pumirma para doon sa kontrata nung umuupa at nagpapaupa. Sige, lumilinaw dito mga tol, maliwanag kasi talaga naman na merong interest dito si Harry Roque. Ginagamit niya lang kanyang kagalingan sa batas para po pagtakpan ng kanyang mga di umano'y kawalang hiyaan. Kung ito ay may board reso, partner, kung may board reso ito, dapat binigay niya na. Pwede sabihin, hindi po, corporation po dito kasi ito yung board reso, appointing my wife as the authorized representative or signatory sa contract of lease na to. Wala siyang binanggit na gano'n. Kaya na-conclude, sabi ni Congressman Pimentel, na-establish natin na kayo ang may-ari ng property. Diba? So, hindi na doon nakakibo si Atty. Harry Roque. At the same time, partner. So, isa yun, diba? So, lumalabas pa nga daw na active ang mag-asawang Harry Roque, especially asawa niya, sa Homeowners Association. Diba? Saka, ito pa. So, isa yun sa punto, partner. Isa yun sa naging punto. Sumunod, partner. Ang na-question naman ni Congressman Dan Fernandez. So, ang nangyari, paano ka nito? So, anong nangyari, partner? Teka lang, sabi mo, ikaw ay nakipagtransact, tinulungan mo ang whirlwind si Cathy, partner, si Cassandra to. Tinulungan mo si Cassandra na ayusin yung dokumento, ayusin yung mga requirements ng Lucky South 99. So, ang lumalabas nun, partner, sabi, ay, teka lang, hindi po kasi service provider. Partner, na-take up na natin to during sa last hearing, during sa ating talakayan, noong nakaraan. Sabi ko, kung service provider yan, di ba dapat may separate ng SEC registration? May sarili siya dapat na kumpanya. So, lumalabas, partner, sabi ni Congressman Dan, dito sa Articles of Incorporation, so lumalabas daw, wala sa Articles of Incorporation yung pagiging service provider. Ito, tinake up na natin to, partner. Tinake up na natin to. Sabi ko, di ba, magkaiba ang realty at saka ang service provider. Okay, Mr. Roque. Galing, ano? Ako na-amaze ako dito sa mga pinapanood natin, mga tol, kasi pagdating sa corporate law, wala akong alam talaga dyan. Hindi ko nga alam kung tama yung terminong ginamit ko, corporate law. Wala akong alam dyan. Tayo may kaunting kaalaman lamang kapag criminal law and jurisprudence ang pinag-uusapan. Dito, si Harry Roque, dinagaslight ang publiko Partikular sa Senado, nung sumagot-sagot siya rito kay Risa Ontiveros. Pero dito sa mga kongresista, linya na linlang. Kasi alam ng mga kongresista, being a lawyers,
yung sinasabi ng batas. At dito, buko na buko talaga siya, mga tol. Nanood ako kay Chris Ulo kagabi. Sabi niya nga, ikaw, Harry Roque, ang humuhukay ng iyong libingan. Pero hindi naman literal po yun. Sabi ni Chris Ulo ay pinababagsak ni Harry Roque ang kanyang sarili, ang kanyang particular political career. Tuloy po natin ang pakikinig dito, mga tol. Vice Chair, ito pa lang. I just wanted to find out the Whirlwind Corporation is a Whirlwind Corporation is a real estate development corporation. Am I correct? Tama po yan, Mr. Chair. At kaya po ako unang nakilala yan matapos ang eleksyon, ang nagpakilala po sa akin, sila daw ay mag-i-invest sa mga renewable energy projects. Pero, former Secretary Roque, Sa dinami-dami ng mga pwedeng kuning abogado, bakit kaya ang napili ng Whirlwind Corporation na nagpapaupa sa Lucky South 99 ay isang dating presidential spokesperson? Di ba? Libo-libo po ang mga abogado dito sa Pilipinas. Kung hindi man libo-libo, daan-daan po ang mga law office. Pero bakit si Harry Roque? Kaya dito maliwanag, mga tol, na tingin ko yung influence, yung connection, ang isa sa dahilan kung bakit siya ang napili. At probably, sa akin lang naman opinion ito, hindi ko naman inuhusgahan dito si Harry Roque, ay yung magagawa niya. Kasi yun naman yung nakikita natin ngayon, di ba? Tinutulungan niya si Cassandra Leong in particular, being the representative of Lucky South 99 para ayusin yung problema sa PAGCOR. Yan naman ay lahat nasa balita, kaya hindi po yan panghuhusga na galing lamang sa akin, kung hindi reaction po natin yan sa mga balita na napapanood po natin. At kung kayong mga tatanga-tangang DD sheets, sasabihin nyo na nagsisinungaling po kami rito, talagang tanga kayo. Wala kayong pinagkaiba dito sa ipapanood ko po sa inyo. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president. While I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that the speech was composed. And as a cabinet secretary and one who is the other half of the unity team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Yan ay break lang muna natin, mga tol. Ha? Nakukuha ninyo? Yan po ay itok-itok. At meron pong version 2.0 yan. Ang tawag naman po natin doon ay ipon-ipon. Ito po, oh. So as a Dahil lahat tayo, ang araw-araw na buhay natin, kailangan natin ng pera. But of course, paano tayo gagawa ng content sa TikTok that I am? Of course, I am an iPhone owner. Maganda. 3 ang lens ng aking cellphone. Paano tayo gagawa ng ganon kung wala tayong pambili ng iPhone? Dahil hindi naman natin pwede i-snatch yung iPhone ng taong naglalakad dyan sa labas. Akin na yung iPhone mo, akin na ito.
Pag uwi ko sa bahay, nagawa ako ng, of course, I am an iPhone owner. Kinuha ko ito doon sa taong naglalakad. Hindi pwede yon. Diba? Hindi din pwede na mangungutang ako. May pera ka ba dyan? Magkano ba iPhone ngayon? 60,000. Michelangelo, may 60,000 ka. Gusto ko ng iPhone. Pahiram. Pahiram ito na wala ng bayad ha. Dahil wala naman akong kita, wala akong trabaho, wala akong negosyo. Thank you sa pagpapautang mo sa akin. Hindi pwedeng ganon. Bibilhin natin ang iPhone dahil meron tayong pera, dahil meron tayong trabaho, dahil meron tayong negosyo. Hindi pwedeng maging pangarap nyo lang ang manood ng Taylor Swift na concert. Diba? Hindi pwedeng ganon. Gusto ko manood. Ganon na lang ba? Gusto ko manood? Hindi. Gusto ko manood, mag-aaral ako mabuti, magkakaroon ako ng trabaho, magkakaroon ako ng negosyo. Bibili ako ng ticket, pupunta ako doon kung nasaan man yan si Taylor Swift at sasali ako doon sa pagsisigaw. Susuot ko lahat ng Taylor Swift na damit. Magpapalit-palit ako, 3 oras na concert, 3 outfit ang dadalhin ko. Diba? Pipili ako ng 3 era, 3 outfit. Tapos, pag nagpalit si Taylor Swift, magpapalit din ako. Saan natin kukunin? Yung pambili natin ng outfit natin sa trabaho, sa negosyo. At hindi lang yan. Hindi lang yung kagustuhan natin na iPhone, kagustuhan natin na magbiyahe, mamasyal, manood ng concert. Meron tayong kultura dito sa Pilipinas na kapag tayo ay nakapagtapos, kapag tayo ay nakapagtrabaho, somehow, pinaparamdam sa atin na kailangan natin tumulong sa mga magulang natin. Kailangan natin tumulong sa mga kapatid natin na hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Kailangan natin tumulong sa pamilya. Yaan ang kahalagahan ng edukasyon at ng pagkakaintindi kung paano magnegosyo. Anak ng teting na talumpati yan. Ay, nako. Kasalanan niyo yan, mga DD-shits. Ganyan na nga yung napapanood niyo, in-upload nyo pa, tumisikat tuloy. That is version 2.0 ng Itok-Itok. We called it Ipon-Ipon. Ngayon, balik tayo dito po sa pinag-uusapan po natin. Napakagaling ng mga kongresista, kaya hindi mapaikot nitong si Harry Roque. Hindi sila nagpo-provide. No service provide. Hindi sila service provider, in other words. Kasi dito ata sa incorporation nila, it's all about realty development. So, I was confused kung nagpo-provide sila ng service. Nagpo-provide sila sa... Wait, sandali ha? Because, in accordance with the SEC, ano lang po sila? Development, realty development. So, why are they providing services? Sila po ang umupa dun sa lupa, sa Porac, at sila po ang nagpagawa ng mga buildings. At sila po ang nagpapakupa sa Lucky South. Yes, So, yung by being a service provider, at alam ko po naman po, ang patakaran ng mga ibang service provider, ganyan rin, sila nagbibigay ng physical infrastructure, pati computer sila nagbibigay, at iba pang mga serbisyo dun sa mga nag-ooperate ng Pogo, kasi mga Pogo talaga, mga Chino, at dun sila talaga sa electronic gambling involved. So, aside from the development, they provide services as well. Tama po yan. At kaya In nga po, relation to their SEC, ang purpose lang nila is specifically for development ng properties. So, I think
there are some violations with regards to the delivering services as well. Hindi ko pa po Mr. Chair, hindi ko pa po nakikita yung articles nila, pero totoo po na they are first and foremost against the state. Secretary Roque, Hindi niya pa nakikita pero abogado siya no, ng Whirlwind Corporation. Siguro basic naman yung para sa isang abogado na alamin mo muna kung ano yung legal affairs ng siservisyohan mong legal. Anyway, yan ang claim ni Harry Roque kaya wala tayong magagawa dyan unless proven na nakita niya naman tapos nagsisinungaling lang pala siya. Pero syempre ang presumption dahil sinabi niya, yun muna pansamantala ang paniniwalaan. But sa mga sinasabi na yan ni Harry Roque, malinaw naman po na para talagang merong tinatago. Sana sa mga susunod na panahon, malaman po natin kung ano po yung mga tinatago niya.